Pangulo, pahintulutan niyo na po akong mag-drop out. Buntis ka ng kambal, hindi mo nga alam kung sino ang ama ng mga bata. Muking, talaga bang para sa mga bata? Isisira mo ang iyong magandang kinabukasan. Pangulo, handang ibigay ang lahat para sa mga bata. Muking, kung ang ama ng mga bata ay hindi responsable, mahihirapan kang mag-isa sa pag-alaga ng dalawang bata. Mas mahirap kaysa sa iniisip mo. Sino ba talaga ang ama ng mga bata? Ama ng mga bata. Ako ang bahala sa'yo. Anak, namatay ang mga magulang ko noong bata pa ako. Ikaw lang ang natitirang pamilya ko sa mundo. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat para mapalaki kayo ng maayos. Dapat kayong dalawa ay manatili dito. Huwag kayong magala. Kapag uwian na, lulutuin ko ang pagkain nyo. Kung may nararamdaman kayo, gamitin nyo ang inhaler. Narinig nyo ba? Xiao Hamian copy. Xiao Xiaomi copy. Palam. Ang sabi ni Mama ay huwag gagala, hindi naman sinabing hindi pwede tumulong. Ang paglilinis ng bintana ay hindi paggala. Direktor, kailangan ko talaga ang trabahong ito. MS. Alam kong kailangan ng mga anak mong gamot para sa asthma. Gusto kitang tulungan, pero tingnan mo ang restaurant ko. Wala na talagang magagawa. Ito, kunin mo ang perang ito. Para sa mga bata. Direktor, hindi ko ito matatanggap. Ang dami mo nang binigay na damit sa mga anak ko. Sobrang nagpapasalamat na ako. Mag-iisip ako ng ibang paraan para mapalaki sila ng maayos. Alam kong nahihirapan ka, ito ay munting tulong lang namin. Hindi talaga pwede. Ano ang nangyari? Boss Shen, may dalawa siyang anak na may asthma, hindi siya makahanap ng trabaho sa ibang lugar. Pero sa totoo lang, wala kaming bakanteng posisyon para sa kanya. Ito ang aking calling card. Bukas dalhin mo ang mga bata. Sa hotel na ito para magtrabaho, sabihin mo sinabi ko. Pasal Amatan Montag si Boss Shen. Bakit parang may pamilyar na pakiramdam? Darating na ang mga magulang ko, naayos na ba ang lahat? Boss Shen, huwag kayong mag-alala. Nakausap ko na ang lahat sa orphanage. Walang batang kailangang ampunin sa aming institusyon. Kung ikakasal ka at magkakaroon ng anak, hindi na mag-alala ang mga magulang mo araw-araw. Tumakbo sa ampunan. Tumahimik ka. Tingnan mo ang ama mo, galit na galit. Kung makakakuha lang kami ng apo sa tunay na dugo, hindi na sana. Kailangang mag-ampon sa ampunan. Bakit mo pa kailangang hanapin yung babae noon? Ilang taon ka nang nakahanap? Huwag mong kalimutan, ang lahi ng pamilya Shen ay isa ang tagapagmana sa bawat henerasyon. Ang lalaki paglagpas ng 30, mahirap nang magkaanak. Kung magpapaliban ka pa, bago mamatay ang ama mo, hindi na niya makikita ang kanyang apo. Isang araw na walang apo. Isang taon ang bawas sa buhay ko. Kung tutuusin, kaunti na lang ang natitirang panahon ko. Ama, huwag kang magsalita ng ganyan. Manatiling kalmado. AMEA, kung asa sa'yo, mas mabuting umasa na lang ako. Na may apo na lang na biglang bumagsak mula sa langit. Apo. Malalaking mata, Maliit na ilong, maliit na bibig. malalaking tenga. Parang si Yanchen noong bata pa. Magkamukhang magkamukha. Ay, totoo ngang may apo na bumagsak mula sa langit. Lolo at Lola, pasensya na.
Yanshen, simula nung bata ka hanggang ngayon, inalagaan kita ng ina mo. Hindi ako nagkakamali. Siguradong anak mo yan. Tingnan mo, Tak. May dala pang inhaler para sa hika. Minana sa'yo yan. Nanay at tatay, alam kong gustong-gusto ninyong magkaapo. Pero ang pamilya Shen ay isa lang ang tagapagmana sa bawat henerasyon. Paano magkakaroon ng kambal? Maniwala ka sa akin ngayon. Dalhin mo agad sa ospital para sa ENA test. Magkapareho ang iniisip natin. Siya nga. Pareho sila. Yanshen, mas magaling ka pa sa ama mo. Ano, Bea? Dalawang malaking kayamanan. Pareho sa atin, kambal na lalaki at babae. Nanay, Ano nanay-nanay, hanapin mo na ang dalawa kong kayamanan. Bilis. sumama ka sa akin. Huwag kang tatamad-tamad. Sumama ka sa paghahanap. Kung hindi ninyo sila mahahanap, huwag na kayong umuwi pareho. Basta sa loob ng 2 taon, makapagpa-schedule sa espesyalista sa ibang bansa at uminom ng espesyal na gamot, may pag-asa pa na gumaling ang mga anak mo. Pero, abot sa mahigit 1 milyon ang gastos. Anmuking kaya mo yan, kailangan mong mag-isip ng paraan. Sa loob ng 2 taon, kailangan mong makapag-ipon ng 1,500,000 para maligtas ang 2 bata. Gamot ko, Gusto mong mamatay? Bulag ka, Bea. ikaw, babayaran mo ako. Munti ka nang makagawa ng malaking problema kung sakaling natamaan. Ang matandang lalaki, nanay mo. Kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ko mababayaran. Momay, huwag kang magalit, kasalanan ng masamang tita kanina. Kaya napagod ka ng ganito. Kasalanan namin, palagi kaming umiinom ng gamot. Kaya napagod ka ng ganito. Anong sinasabi mo? Masaya ako sa 2 bata. Hindi ako napapagod, siguradong kikita ako ng pera. Para gumaling kayo. Ikaw, babayaran mo ang gamot ng mga anak ko. Umalis ka diyan. Hindi ka pabihasa sa paloloko. Huwag kang aalis kung hindi mo babayaran ang gamot ng mga anak ko ngayon. Hindi ka makakaalis dito. Sasabihin ko sa'yo, narito ako ngayon para kay Shen. Para pirmahan ang mga dokumento, kung maantala mo ang mahalagang bagay na ito, hindi kita patatawarin. Boss Shen, ang babaeng ito ay ang 2 bata. Umalis ka. Dito, kanina ay Umalis ka diyan. Makipag-ugnayan agad sa mga media. Hanapin ang aking 2 apo. Sinumang makapagbigay ng wastong impormasyon. Gagantipalaan ng 100 milyon, hindi 200 milyon. Kahit magkano ang hilingin niya, ibibigay ko. Tatay, huwag kang maging masyadong excited. Baka atakihin ka sa puso. Basta makita lang ang aking 2 apo. Kahit puso ka o ang. Zumabog, okay lang. Nag-isa kong pinalaki ang 2 bata sa mga nakaraang taon. Marami akong pagkukulang sa'yo, hintayin mo ako. Pinilit kong ipanganak ang 2 bata. Marahil makasarili ako dahil ang 2 bata ay walang kumpletong pamilya ang 2 bata. Marahil katulad ko. Naiinggit din sa pakiramdam ng pagmamahal ng ama, lolo at lola. Hala, tingnan mo, ang Shen Group ay naghahanap ng batang prinsesa at prinsip. Gantimpalaan ng 200 milyon. tutun ka. Wow, gusto kayo. Bakit may mga pulang sobre na bumabagsak mula sa langit? Ang galing ninyong 2, ang dami ninyong nakuha na sobre. Ang galing di ba? Lumilipad ang mga sobre sa langit, biglang nahulog sa harap namin ni Kuya, Momay, hindi mo alam. Ako at si Ete ay tinatawag na Diamond Lucky Stars sa hinaharap. Ako at Ete ang bahala sa paghahanap buhay, si Mumi naman ang maganda lang. Maganda lang. Ang sweet ninyong 2. Bukas, magtatrabaho na si Mommy sa Shen Corporation. Naalala ko sinabi ng direktor sa akin. Yung matandang lalaki na nabunggo ninyo noong nakaraan. Ay tatay ni Boss Shen. Huwag ninyong hahayaang malaman ni Boss Shen na ako ang mommy ninyo, baka mawala na naman ang trabaho ko. Narinig ninyo ba? Masarap ba ang cotton candy? Parang hangin lang ang tamis nito, bata. Ilan ang bibilhin mo?
10 lang ang isa. Boss, 2 po. Sige, sandali lang. Anak, 1 lang ang kaya ng pera ni mommy. Pwede ba kayong maghati sa isa? Mommy, ayaw na namin, kinain na namin kanina. Sabi nga boss, parang hangin lang, kinain na namin kanina. Ang sarap. Sabi Anay Bunso, spiritual tasting ito. Para makatipid tayo ng pera. Para makabili ng magandang damit para kay mommy. Uwi na tayo, bisog na tayo. I-check ang lahat ng pasukan at labasan sa hygiene. Maglagay ng tao sa lahat. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Kailangan kong mahanap. Si Anmuking at ang 2 bata. I-postpone ang lahat ng meeting bukas. Dalhin mo ako sa Shen Hotel. Kayong 2, manatili lang kayo sa loob ng hotel. Huwag kayong makakaabala sa iba. Kung may mangyari, tawagan agad si mommy. Xiao Xiaomi copy. Xiao Hamian copy. Ay, talagang magkikita rin tayo. Huwag mong isipin na dahil lang. SA calling ka ni Boss Shen. Ay makakapasok ka na sa Shen Corporation. Tulad mo, mga scammer. Malamang ninakaw mo lang yung calling card. Anong karapatan mong sabihin ninakaw ko? Dahil basura ka lang sa ilalim, anong karapatan mo? Nagamitin ang pangalan ni Boss Shen. Ngayon na natin pag-usapan ang lahat. Kung pag-uusapan man, ikaw ang dapat magbayad ng gamot ng mga anak ko. Hulihin ninyo siya. Tigilan ninyo. Kuya Yanshen, Zia. Sumama ka sa akin. Ako, Kuya Yanshen, puno siya ng mikrobyo. Kung magsasalita ka pa ng isa, umalis ka na. Ay. Boss Lin. Papapazukin PABAZ Anmuking? Ano man ang meron sa'yo at Boss Shen, ang kahihiyan ngayon. Babayaran mo ito ng libo-libong bises. yung pakiramdam kanina. Boss Shen, bakit mo ako tinititigan? Hindi naman siguro gusto mo ang babaeng diborsyada na may 2 anak. Una ko munang sasabihin, narito lang ako para sa trabaho. Hindi. Ang pangit mo, ang ganda naman ng iniisip mo. Itong masamang lalaki, nagsasabi pang pangit si mommy. Kapatid, pagiganti mo asay mommy, sige. Tingnan mo yung ulo mong malaki at mapagmalaki. Narito lang ako para humingi ng tulong, sumakay ka. Masamang tao. Ay, sino ba yung mga pinapakiusapan mo? Alam ba talaga nila ang pagpapalaki ng bata? Empleyado ng kumpanya ko, meron siyang 2 anak. Kasing tanda ng mga anak namin. Ayos, sabihin Montag nga sa akin. Mga batang babae at lalaki na 5 o 6 na taong gulang. Ano ang mga gusto nila? Kami. Pa makapaghanda ng maayos. Mga batang lalaki sa ganitong edad talagang malilikot. Puno ng pagkamausisa, araw-araw ay kailangan ng kasama. Para makipaglaro, ang lambing ng boses, hindi mo matatangihan. Bibili ako ng pribadong eroplano para sa aking apo. Para makapaglibot kami sa buong mundo. Ang aking apo, siguradong mas cute kaysa sa mga anak mo. Tama ba? Tama. Mabuti pa ang mayaman ang 2 anak ko. Hindi pa nakakita ng eroplano. Eh yung batang babae, Mga batang babae na 5 o 6 na taong gulang, parang maliit na jacket. Kapag ikay malungkot, laging nandyan sila para sa'yo. Iyakapin ka. ang aking maliit na jacket, siguradong mas mainit ang yakap. Nga pala. May mga laruan akong dala. Tingnan mo kung gusto ng mga bata. Gayon. Iniisip mo lang ang iyong mga apo. Hindi namin alam kung paano. Nagdaan ang mga taon ng aming manugang. Ay, Ale, tulungan mo akong tingnan. Ito, mga regalong inihanda ko. Mga dalagang katulad ninyo, gusto nyo ba? Tama na mapa, ano ba ginagawa nyo? Bumili ng kama, bibili pa ako ng malaking kama. Pagdating ng panahon, araw-araw kong yayakapin ang mga apo ko.
Ako ang magpapatulog sa kanila. Ito ang tawag doon, pagmamahal sa apo. Tama. CJ, gawan mo ako ng solusyon sa pagmamahal sa apo. Ha? Salamat ngayon. Walang anuman, Boss Shen. Anumang kailangan nyo, sabihin nyo lang. Gusto ko lang itanong, ano sa palagay mo ang dapat kong iregalo? Para mabayaran ang lahat ng taong nawala sa kanya. Wedding gown, ang tagal niyang nag-isa. Tiyak na pangarap niya ang isang tunay na kasal. Boss Shen, okay pa ba? Siguro ito na ang tamang sukat, ito na lang. Boss Shen, bakit hindi na lang palitan? Kasi ito na ang suot ko. Nagkakamali ka ba? Ang ibig kong sabihin, bukod sa suot mo ngayon, lahat ng iba pang estilo sa ganitong sukat. Isama mo na lahat. Salamat, Boss Shen. Hay, naiinggit ako sa babaeng sinasabi niya. Anmuking, kaya mo to, ikaw lang mag-isa. Kakayanin mong buhayin ang dalawang anak mo, magtatrabaho na ako. Magpakabait kayong dalawa dito, huwag na huwag. Kayo magkakagulo para sa nanay niyo, naiintindihan niyo ba? OPO, Mama. Alis na ako. Anmuking, siguradong papagbayarin kita ng milyon-milyon sa hotel. Tingnan natin kung ano pa ang dahilan ni Boss Shen. Para special kang tratuhin, ayos na ba ang plano? Huwag kayong mag-alala, Boss Lin. Sisiguraduhin kong paghihirapan niya ito. Nasaan sila? Sino ba ang may responsibilidad sa hotel nyo? Kakabili ko lang ng kotse, 2 pinto ang gasgas. Nasaan sila? Apat na pinto ka o. 2 headlight, basag lahat. Kung wala kayong paliwanag ngayon, guguluhin ka o ang hotel nyo. Lahat tayo'y kalmado, sisiguraduhin kong may responsibilidad ako. Huwag kayong mag-alala, Boss Lin. Tiningnan ko na ang sitwasyon sa labas. Lahat ng kotse sa labas ng hotel ay may gasgas. Halos lahat ay mamahalin. Ang loss rate ay umabot na sa milyon. Ano? Tiyak na may gustong ipahamak ang ating hotel para sirain ang negosyo ng hotel. Kapag nahuli ko kung sino ang gumawa nito, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa kulungan. Bakit mo ako tinitingnan? Hinihinala mo ba na ako ang gumawa nito? Bago ka dumating, walang nangyaring aksidente sa hotel na ito. Normal lang na maghinala ako sa'yo, di ba? May ebidensya ka ba? Gusto mo ng ebidensya? Tara, hanapin natin. Ano to? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Hala, tingnan ninyo. Siya ang SEY na ipinadala ng ibang hotel. Babaeng nabubuhay sa pag-akit sa lalaki para lang sa pera. Ano ba ang hindi mo kayang gawin? Ipinapahamak mo ako. Bitawan mo. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo. Zampalin Montag. Linihan, hindi pa ako nakakalabas. Ng pintuan ng hotel. Kung gusto mo akong ipahamak, diretsuhin mo na lang. Hindi ko sinabing ikaw ang gumawa. Huwag mong kalimutan. May 2 ka pang anak. Linihan, gago ka. Bitawan mo ako. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo siya rito. Boss Lin. Tiyak na magiging impressed si Boss Shen sa'yo ngayon. Narinig kong pinipilit si Boss Shen na mapakasal. Kung makakapag-asawa ka sa kanya, makikinabang din ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hala. Dahan-dahan, did. Pangatlong araw na ngayon. Kayong dalawa. Kung hindi ninyo isasama ang aking mga apo at manugang, huwag na kayong pumasok sa bahay na ito. Bitawan mo ako. May nangyari. Parang ang aking mga apo at manugang. Ang pinag-initan. Huwag ninyong apihin ang aking mga apo at manugang. Hindi ko sila patatawarin. Anmuking, sana walang nangyari sa'yo. Ano pang hinihintay Montag? Pumunta ka na. Kots, Bitawan mo ako. Aminin mo na, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito.
Aaminin ko. Pakiusap, pakawalan mo sila. Edi pirmahan mo ito. Tulungan ninyo ang aking mga anak. Tigilan mo na yan. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang aking manugang? Nayurak nila ang gamot. Meron akong gamot dito. Huwag kang matakot, nandito si nanay. Gumagaling ka na ba? Mga bata, kilala niyo ba ako? Naalala niyo pa ba? Nagkita tayo sa restaurant. Wala. Noong nakaraan, yung matandang lalaki na nabunggo ninyo. Siya ang tatay ni Boss Shen. Huwag niyo dapat malaman ni Boss Shen. Ako ang inyong ina kung hindi mawawalan na naman tayo ng trabaho. Narinig niyo ba? Hindi kami pumunta sa restaurant. Tama ka, kung pumunta kami sa restaurant, noong nasa restaurant pa. Dapat nakilala ko kayo. Boss Shen, ang mga bata ngayon. Hindi na dapat matakot. Paumanhin. Tumawag ng ambulansya, dalhin ang bata sa ospital. Boss Shen, nakuha na ang footage ng CCTV. Yan, yan. Tanggalin enyo lahat, yan. Lilihan, nasa harap mo na ang ebidensya. Ano pa ang maipagtatanggol mo? At kayong lahat, kasabwat niya sa paninirang puri. Kuya Yanchen, zila ang. Mula ngayon, lumayas kayo dito. At ibabawas ang kalahating taon ninyong sahod, kung may reklamo, tanggal agad. Kuya Yanchen. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng kumpanya ng solusyon. Bakit nakatulala ka pa? Tumawag ng ambulansya. Boss Shen, ito. Si. Kailangan mo munang sumailalim sa pagsusuri. Anong pagsusuri? Hindi ko makikita ang aking. Mga apo, hindi ako mapapanatag kung mamamatay ako. Director Shen, hindi mo dapat. Binabaliwala ang iyong buhay. Di ba pwedeng paglaruan ang buhay ng aking mga apo? Sasabihin ko sa inyo kung hindi ko makikita ang aking. Mga apo, ako ay. Gagamutin ka o kayo. Mga apo, ang sakit ng lolo. Kayo lang ang makakapagpagaling. Mrs., pakiusap mo naman si Director. Mga apo ko, bumalik na kayo. Para sa paggamot ng lolo mo, kung hindi kayo lalabas. Lola, magkakasakit na rin ako. Tatay, kamusta ka na? AME, anak na walang utang na loob, bakit mo ako pinapakialaman? Kamusta na ang aking mga apo? Tatay, nagkakamali kami, pareho lang ang suot. Hindi iyon ang mga bata. Nanay, pakiusap, kontrolin mo si tatay. Ay, mga apo kao. Nagsisinungaling ka, iyon ang aking mga apo. Tiyak na nagkamali ka ng tingin, tignan mo ulit. Tatay. Pupunta ka ba? Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Sige, pupunta na ako. Pasensya na, Momay, kung hindi ako sumama sa trabaho mo. Hindi sana tayo magastos sa ospital. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling kayo, sigurado ako. Mga anak, mabait kayo ha, magbabayad muna si mommy. Muking. Doktor, Sakto, tulungan mo ako. Pupunta ako sa reception. Muking, tizin montag muna. Susunduin ka o sila. Palipatin ang mga bata ng kwarto. At huwag hayang may lumapit. SAMG bata. Kawawa ang mga batang ito. Inampong sana pero nabuzo. doktor, huwag kayong mag-alala. Siege. Tatay, hindi ba? Bakit mo ako pinapakialaman? Pasok ka na at tignan mo. Mga apo ka o ba iyon? Pasok ka na.
Ikaw, okay ka lang? Okay lang, aksidente lang ito. Boss Shen. Bakit ka namumula? Baka naman hindi ka pa nakaranas ng halik. Gusto mo pa bang magtrabaho? Pasensya na, Boss Shen. Hindi ah. Ako ang naagrabyado dito. Wala eh, siya ang boss. Okay lang ba ang anak mo? Salamat sa biyaya ni Boss Shen. Medyo natakot lang pero okay na. Buti naman at okay. Titignan ko lang ang bata. Hindi pwedeng tingnan. Dagdagan ang sahod. Hindi ito tungkol sa sweldo. Ewan ko. Sige, titingnan lang natin sandali. Huwag nating istorbohin ang bata. Talagang hindi. Ang aking mga anak na lalaki at babae, mas maganda pa kaysa sa dalawang batang ito. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. CJ, boss. Yan Shen, aking ba ito? Ang aking mga apo? Hindi. Sayang, ang ganda ng manugang natin, hindi pala atin. Ang saya. Nanay, tatay. Saan kayo pupunta? Hahanapin ko ang aking apo. Tingnan mo ito. Ang saya, huwag kang gagalaw. Alis na tayo. Tatay, huwag ka nang magpanggap. Hahanapin ko na ang apo mo. Pwede ba? Utuo ang sinasabi ng tatay mo. Tatay. Doktor. Shendong, hindi stable ang puso Montag ngayon. Huwag ka nang mag-alala ng sobra. Hindi ako nag-aalala, ang mga apo ko ang inaalala ko. Ikaw ang dapat mag-alala. Kanina, nasa pintuan ng kamatayan ako. Nakausap ko si Haring Yama. Napagkasunduan namin bago ako mamatay. Kung hindi ko makikita ang aking mga apo, papupuntahin ko kayong lahat sa kanya. Kanina sa ospital, nakita ko si Muking. Nag-aalaga ng 2 bata mag-isa. Ang kahabag-habag. Ano kaya baka ganon din ang aking apo? Napi din. Tama ka. Hindi siya inaalagaan ng asawa niya, okay lang. Pero ang mga biyena niya, hindi rin inaalagaan ang sarili nilang apo. Mas mabuti pang mamatay na lang. Tatay. Anong tatay-tatay? Kung hindi mo hahanapin ang aking mga apo, sa susunod, sa larawan na lang kita tatawagin ng tatay. Hindi ako interesado kung paano mo gagawin, basta hanapin mo ang aking mga apo. Ang aking mga apo. Ang kabuwang bayad ay 108,700. Bayaran mo agad kung may oras ka. Magkano? Sino magkano? 108,700. Ang pawala lang ng pamamaga at konsultasyon sa psikolohiya ito. Bakit ang mahal? Ang doktor na hinanap ni Boss Shen para sa iyong anak ay ang pinakamahusay na eksperto sa paggamot ng hika. Ito na ang pinakamurang presyo dahil sa pagkakaibigan. Ganito ba kabastos ang mga mayayaman sa buhay ng mahihirap? Ano ang sinasabi Montag? Tinatanong ko lang kung bakit nagmamadali si Boss Shen. May nangyayari ba? Ayon sa aming diyan, malubha ang sakit ng ama ni Boss Shen at ang sakit na ito ay nangyari noong huling punta sa restaurant. Dahil sa 2 bata na sumalpok sa kanya. Nene, nagagalaw na naman ba tayo? Naabala na naman ba namin si nanay? Mabait kayong dalawa, mga anak ko. Paano kayo maabala? Kung ang sakit ng ama ni Boss Shen ay talagang dahil sa inyo, hindi tayo dapat tumakas sa responsibilidad. Kuhulan ba tayo? Huwag kayong matakot, anak. Ano man ang mangyari, nandito si nanay. Pero ngayon, dadalhin ko kayo kay Lolo Shen para humingi ng tawad. Tama ba itong ginagawa ninyong dalawa? Mamay, hindi mo alam pero kapag nakita tayo ni Lolo, na ang kahabag-habag nating itsura, siguradong maawa siya sa atin. Paano siya magagalit kapag nakita niyang sugatan tayo? Tiyak na hindi tayo papaluin. Ang talino ninyong dalawa. Hoy, wala akong masamang hangarin.
Gusto ko lang dalhin ang dalawang bata para humingi ng tawad kay Lolo. Apo kong lalaki. Apo kong babae. Napanaginipan kong inaapi ang aking apo. Tutulungan ko ang aking apo. Ingat ka sa pag-alis. Baliktad ang mga panaginip. May siyentipikong basehan ito. Mrs. Pakiusap, kausapin mo si Chairman Shen. Napanaginipan kong naglalaro sa amusement park ang aking mga apo. Alin dito ang baligtad? Hindi ako ito. Tito. Doktor, masakit ang puso ko. Bilis, humiga ka na. Sino ang nagpahintulot kay Linyahan na pumunta sa labas ng aking kwarto? Tawagan mo agad si Yan Chen. Paalisin mo siya. Ayaw ko na siyang makita. Ikaf. Tumahimik ka, Linhao, kapatid mong ito. Napakasama ng pananalita mo sa mga bata. Kung hindi mo pa rin sila didisiplinahin ng maayos. Ako na ang mag-abala sa mga magulang mo. Kuya Yanshen, Tama na. Kung si Jishen ay hindi marunong tumanggap ng kabutihan, hindi na namin kayo pipilitin. Alis. Kuya Yanshen. Hindi na kayo kailangang samahan. Yan Chen. Ngayon, hindi maganda ang pakiramdam ng tatay ko. Kung may kailangan ka, pag-usapan natin ito sa susunod na mga araw. Tay, kamusta na? Umaasa ako na makakahanap ka ng apo kong lalaki o babae. Hindi ko alam kung kailan pa, at pa ang nararamdaman ko. Malapit na lang ang apo kong lalaki. Nagdesisyon na kami ng nanay mo, kami mismo ang hahanap. Tay, sa kalagayan mo ngayon, huwag kang ang magulo. Magugulo ako. Ang apo kong lalaki. At Bobby, baka hindi ko na kayo makita. Baka mamatay na ako. Kayong dalawa, umalis muna kayo ng palihim at maglaro sa labas. Mommy, tatakas ba tayo ng hindi nagbabayad? Anong sinasabi mo? Ito lang ang paraan para makiusap ako sa doktor. Para sa utang. Kasalanan nitong walang puso. Cutie. Ate, alis na tayo. Magtatrabaho na lang tayo sa gabi. Ano nang kinukutkot mo dyan? Sinasabi kong ang cute-cute mo. Boss, hindi ko ibig sabihin yon, hayaan mong ipaliwanag ko. Ano, ayaw mong sumabay sa cutie sa elevator? Boss, pakinggan mo muna ako, hindi talaga yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, ang sweet naman ng dalawang to. Pwede bang? Tulong muna ako? Pasensya na. Kung susundan niyo ako, makikita ko na ang mga apo kong lalaki at babae. Parang nararamdaman kong malapit lang ang mga apo natin. At kumakaway pa sa atin. Pero hindi natin makita. Mukhang nababaliw ka na sa kakaisip. Hindi ba? Alam naman natin may mga apo tayo sa pamilya Shen. Mga apo kong lalaki at babae. Pero hindi natin mahawakan. Kumakaway ang apo kong lalaki. Nababaliw ka rin. Tingnan Montag. Ano NG hinihintay Montag, habulin Montag na. Yanshen, nakita ko na ang apo ko, bilisan Montag. Mommy, hindi mo alam kanina sa ospital. Maraming tao ang himahabol sa akin at kay Ete. Siguradong mga human trafficker sila. Tapos, binigyan namin sila ng matinding leksyon. Kahit 20 pa sila, hindi nila kami mahuhuli ni Ete. ang talino mo. Mamaya may part-time job ako. Ingatan mo si ate sa bahay, wag mong. Buksan yung mga sabiha. Huwag kang mag-alala, Momay. Siguradong ingatan ko si Ete. Mahirap ang trabaho mo, Momay. Kami ni Bunso, magiging masunurin. Sige, aalis na ako. Paula, Mommy. Isang basurang waiter. Sinusubukan din ang aking kapatid na Yanshen. Ano ba ang problema mo sa waiter?
Kumain ka ba ng pera mo? Ikaw nga. Isang brother Yanshen. Ang pangalan ng kapatid na lalaki ni Yanshen ay medyo intimate. Pero wala naman siyang pake sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, ang aking kapatid na lalaki at Yanshen. Ay childhood friends. Naghalikan na ba kayo? Hindi no. Pero, yung labi ni Boss Shen, medyo tuyot. Ikaf, Ikaf. Ano ka ba? Umalis ka nga dyan. Huwag mong istorbohin ang trabaho ko. May zakit KBA? Hoy, ipasok mo si Anmuking sa Manheim Hall para magserbisyo. Narinig mo ba? An Muking, ngayon, gagawin kitang. Yanshen gumawa ng isang tanga ng kanyang sarili sa harap ng aking kapatid. Para suyaan ka na niya sa susunod. May record ang ospital. Kung hindi makita ngayon, ang aking apo, walang matutulog. Brother Yanshen, kung hindi ka darating. Hindi ko masisiguro ang kaligtasan ni Anmuking. Mom, Dad, may emergency ang isang kong empleyada. Kailangan kong pumunta kung may balita sa bata. Sabihin niyo agad sa akin. Anong empleyada? Mas importante PABA yun sa aking apo? Ha? Ikaf, Ikaf. Walang utang na loob. Gusto mo ba akong patayin? Magaling ka sa paglilingkod kung hindi ka namin masisyahan ngayon. Hindi ka makakauwi. Miss Lin, pagtimpla lang ng sato. Huwag kang mag-alala, ngayon, ikaw at ang mga kaibigan mo. Kahit gaano karami ang inumin nyo, lalagyan ko, basta kaya nyo. Pwede pa akong magpakuha ng 12 ng tsarera sa kusina eh. Ang ganda-ganda Montag, sayang naman at waiter ka lang. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Sigurado akong alagaan kita. Gusto mo lang manghiram ng kamay, di ba? Ang laki-laki mo pa naman. Ang kiyaw-kiyaw mo, hawakan mo na. Pisilin mo pa. Sige, pisilin mo ng malakas. Hawakan mo. Mainit na. Kuya, hawakan mo lang ang kamay. Bakit ka nagkakaganyan? Papatayin kita. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Kuya Yanshen, hindi kasalanan ng iba ito. Si Anmuking ang nagumpisa ng gulo at nasugatan pa. Tumahimik ka, linihan. Ano ba ang gusto mong gawin? Mas alam ko kaysa sino man. Sige na nga, Yanshen, kahit papano. Magkasama kayong lumaki ni Ihan. Kahit hindi mo pansinin ang pagkakaibigan, isipin mo naman, ang negosyo ng ating dalawang pamilya. Hindi mo naman siguro ipagpapalit ang babae na to. At sisirain ang relasyon natin, di ba? Linhaw, alam mo kung ano ang gusto ng kapatid mo. Kailangan ko bang sabihin ng direkta? Sige na, hindi naman ganun kalaki ang problema. Pero nasugatan ang kaibigan ko. Pwede bang uminom na lang si Anmuking at humingi ng tawad? Anmuking, gagawin kita. Harap mismo ni Kuya Yanshen. Isang maliit na cue. Missen, sige na. Okay lang, kasalanan ko naman talaga. Kuya Yanshen. Gusto sana kitang mapahiya, pero ganito na ang nangyari. Kaya ngayong gabi, ikaw at ako, Kuya Yanshen. Magiging isa na tayo. Boss Shen, Umalis ka. Narinig Montag. sinabihan ka ni Kuya Yanshen na umalis. Sa totoo lang, ang mundo ay para sa mga magkakatulad. Tulad mo, isang probinsyana, Kuya Yanshen. Sa totoo lang, inis siya sa'yo. Kami ang magkatugma. Ikaw ang sinabihan kong umalis, linihan. Kahit mamatay ako, hindi kita magugustuhan kailanman. Ito ba ang tinatawag na magkatugma at magkasama mula pagkabata? Mukhang mas charming pa ako, isang babaeng diborsyada, na may 2 anak kaysa sayo. Ikaf. Kuya. Boss Shen, 2 na ang anak ko. Hindi tayo bagay. Hanap na lang tayo ng mas bata at maganda para sayo. Ikaw lang ang gusto ko. Kung ayaw mo, tawagan mo na lang ang assistant ko para dalhin ako sa ospital. Gising ka na?
Boss Shen. Salamat sa nangyari kagabi, para na lang tayong nanaginip. May dalawa kang pagpipilian. Una, panagutan mo ako. O kaya, ilagay mo ang numero dito. Tutuparin mo ang sinabi mo. Siyempre, kung handa kang panagutan ako, gagawin kitang pinakamahusay sa buong mundo. Sa wakas, magagamot na ang sakit ng mga bata. Ang bait mo, Boss Shen. Kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Totoo bang tanga siya o nagpapanggap? Kung pipiliin niyang panagutan ako, ang yaman niya ay hindi matutumbasan ng 1,000,000. Kung ikaw, ano ang pipiliin mo? Siyempre, pipiliin ko kayo, Boss Shen. Alice? 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 Boss Shen, saan ka pupunta? Pupuntahan ko siya para malaman ang balak niya. Iyon ang aking mga apo. Zilanga. Sila ang aking mga minamahal na apo. Ano PA ang hinihintay, Montag? Hanapin mo agad ang kanilang personal na impormasyon at contact details. Sige, boss. Momay, nabayaran na natin ang utang sa ospital. Bakit ka pa nagpipersage? Siyempre, para kumita ng mas maraming pera. Upa ng mas malaking bahay para sa aking 2 anak. Hindi pwedeng manatili sa madilim na dormitoryo. Basta kasama si Momay kahit saan. Maliwanag ang buhay. Talagang mga paborito kong anak. Momay, hindi masarap ang barbecue mo. Mababenta ba talaga too? Sa negosyo. Depende sa swerte. Kung hindi nyo nagustuhan, baka may ibang magustuhan. Boss, bibilhin ko lahat. CJ, Kaunting anghang lang. CJ, Salamat. Sana lumago ang negosyo mo. Boss Shen, Itong Barbecue. Ubusin mo lahat. tignan mo, sabi ko sa inyo, may magkakagusto. Saluto ko. Siguraduhin malaman ng lahat na ngayon ay espesyal na araw para sa pamilya Shen. At isa pa, ipatawag agad si Yan Shen. Ipagpaliban niya ang lahat ng meeting. Sumama ka sa akin para sunduin ang apo kong lalaki at apo kong babae. Huwag masyadong maingay. Huwag maingay. Anong huwag maingay? Ang mga apo ko, napakaraming hirap na pinagdaanan. Kung may mga Diyos man sa langit, isasama ko silang lahat. Handa na ang pagkain. Tikman niyo kung masarap ang luto ni Mama. Mukhang masaya ang buhay ninyong mag-anak. Pero simula ngayon, tapos na ang masasayang araw ninyo. Ano pa ang balak mo? Simple lang. Gagawin kong Mawala ang pamilya mo sa Haicheng. Ito ang kapalit ng panloloko mo kay Kuya Yanchen. Ate, pwede bang maging makatuwiran ka? Ikaw ang tumawag kay Boss Shen. Siya rin ang umayaw sa iyo. Kung may galit ka, sa kanya ka lumapit. Huwag mo akong istorbohin. May pinapakain pa ako sa bata, wala akong oras sa iyo. Hindi na ako makapaghintay. Tatawagan ko na ngayon ang apo ko. Gamit ang smartwatch. Para tanungin kung anong regalo ang gusto niya. Bilisan mo ang takbo ng kotse. Bakit ang bilis? makingat tayo. May nananakit sa apo ko at manugang ko. Apakan mo ng todo ang accelerator. Yanshin, anong ginagawa Montag? Muntik nang mapahamak ang anak mo. Kanselahin ang flight, bumalik agad. Opo. Bakit kaya nagmamadali sina mama at papa kanina sa telepono? Iyak ng bata.
Tiyak silinihan. Nangguk ulo na naman kay Miss An. Tatay, may ginagawa ako ngayon, dadating ako mamaya. Walang utang na loob. Huwag ka nang bumalik. Tatanungin kita dahil sa ibang babae. Sasabihin ko sa iyo, isang manugang lang ang meron ako, at iyon ay ang ina ng aking apo. Kahit na nandiyan si Lolo at ligtas si Bonso. Pero kung talagang pakakasalan mo si Miss Anne, baka Drive. sino ang may lakas ng loob? Mahal kong manugang. Ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Sino kayo? Kami ang lolo't lola ng mga bata. Ito ang medical report na ginawa ko noong nakaraan. Kayo dalawa, ang mga lolo't lola. Ni Xiao Xiami at Xiao Haimian. Oo. Halika rito, tingnan ko kung may sugat ka. Anong gusto ninyong gawin ko? Sa mga masasamang yon? Dalhin agad sa ospital. Nasaan si Anmuking? Ospital. Kuya Yanshin, tinggal Montag muna ako. Binabalaan kita, huwag mo nang gagawan. Nang masama ang mag-ina. Kung hindi, huwag mong sisihin. Kung wala na akong pakialam sa mga magulang mo, Bakit lahat sila kailangang protektahan siya? Bakit? Kuya Yanshin, Kukunin kita pabalik. Dapat sa akin ka. Momay, huwag kang mag-alala sa amin, ang lolo't lola. Ay bumili ng maraming laruan para sa amin. Mamaya, dadalhan kita ng sopas na manok. Para pampalakas ng katawan mo. Sobrang nagpapasalamat ako sa pag-aalaga ninyo sa mga bata. ano kabia? Dapat lang naming alagaan ang dalawang bata. Dapat din naming alagaan ka. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang, lulutuin ko agad. Nalaman ko na, hanggang ngayon ay ayaw pa rin. Puntahan ni Yanshin ang sarili niyang anak, dahil lang sa isang babae. Pupunta ako mamaya sa ospital. Sasabihin ko ba kay Muking na ang anak natin ay siya palang boss niya? Huwag mong sasabihin. Kung malaman ni Muking na hindi pa rin nagpapakita si Yanshin dahil sa ibang babae, baka sa galit, ay agad niyang dadalhin ang dalawang bata. Tama ka, tama ka. Kaya ang unang dapat nating gawin ay humanap ng paan. Umalis ang babaeng kasama ni Yanshin. Lolo't lola, samahan ninyo kaming maglaro. Siege, mga apo kao. Samahan kayo ni Lolo, pupunta si Lola sa ospital. Padalhan si Mommy ng sopas. Sige. kumusta ka na? Bakit ganun kung tratuhin ako nilinihan? Kahit hindi naman utos ni Shen Yanshin. Pero may kinalaman naman sa kanya. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Takutin natin siya. Natatakot ako. Baka hindi na ako magtagal. Ano ba ang sinasabi mo? Sab ng doktor, may malubha akong sakit. Baka hindi na ako makaabot ngayong gabi. Inilagay ko ang dalawang anak sa pangangalaga ng iba. Bago ako umalis, nakita pa kita. Sulit na. Muking. Muking, huwag mo akong takutin, Muking. Muking, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ako, Muking. Anmuking, sinabi ko, pananagutan kita. Anmuking, naririnig mo ba ako? Anmuking. Mula ngayon, ang mga anak mo ay magiging anak ko na. Anmuking. Doktor. Ganito pala kapag nag-aalala ang isang boss. Akala ko tulad sa short drama, sasabihin lang ng boss. Huwag kang mamatay. Bumuhay ka. Boss, nagbibiro lang ako kanina. Totoo pa ba ang sinabi mo? Hindi. Anmuking. Masaya bang lokohin ako?
Boss, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Dapat mong panagutan ang ina ng dalawang bata. Walang pag-usap. Ngayon na, sumama ka sa akin, Pauwi. Sa isang banda, ang ina ng dalawang bata. Sa kabilang banda, si MS. Kahit sino ang piliin ko, may masasaktan. Mahirap maging tao. Mas mahirap maging lalaki. Mas mahirap maging isang CE. Na iniibig ng lahat ng babae. Ang daldal mo. Boss Shen, sinusuri ko lang po ang sitwasyon. Ulat, apo, matagumpay tayo. Nadalo asai lolo. Mahal. Tawagin mo na si Daddy. Bakit mo iniwan asai mommy? Hindi iniwan ni daddy si mommy nyo. May nangyari lang noon. Nawala ko si mommy nyo. Kasalanan ko. Pasensya na, anak. HMP. Tawagin mo na si daddy. Masamang tao, kailan mo pa kakasalan si mommy? Sakalang kita tatawaging daddy. Nahirapan si mommy nitong mga nakaraang taon. Alam ni Papa. Tiyak na babawi si Papa sa inyo. Pero ang pagpapakasal, Ano PA ang PO? Kailangan pa bang magdalawang isip dito? Nanay ng mga bata? Ang hirap ng pagpapalaki sa mga bata sa mga nakaraang taon. Lalaki ka ba o hindi? Papa, hindi sa ayaw kong panagutan pero ang pag-ibig. Hindi mapipilit. Dahil noon, Ayos ka talaga, Shen Yanshin. May mukha ka pang magsalita. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Kung hindi mo siya pakakasalan, ako. Hindi ko nakikilalaning anak at saka, lahat ng ari-arian ng pamilya Shen, ibibigay ko sa dalawang. Apo kong lalaki at babae. Papa, pwedeng kumalma ka muna. Usap tayo ng maayos. Usap? Usap, ganong? Suntok ng Ultraman, papatayin kita. Papa, Layas diyan. Boss Shen, ingat. Bobby, natalo na ni Lolo ang halimaw. Okay. Isang posibilidad na lang, huwag kang maging halimaw. anong halimaw? Boss Shen. Posible kaya, MS. Na ikaw ang tunay na nanay ng anak ko? Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Stable ang kalagayan, pero kailangang madalas magpatingin. Dahil kambal, mas malaki ang risk. Paano mo nalaman na kambal ang mga anak namin? Hindi naman si yan. At si Yami. Kahit na. Mahirap mag-alaga ng dalawang bata, pero mabait naman sila. Malapit na silang pumasok ng grade 1. Wala ka namang lagnat, buntis ka lang ng 5 linggo. Bakit ka nagkukwento ng kung ano-ano? Ha? 5 linggo. Tingnan Montag. Mahirap na nga ang dalawang anak. Paano kung dalawa ulit? Anong gagawin natin? Anong klaseng katawan ito? Buntis sa anak ng iba, tapos paulit-ulit. Lumalapit kay Kuya Yanchen. Ngayon, sisirain ko talaga ang pangalan mo. Gumagaling ka na ba? Okay na. Anong ibig sabihin ng okay lang? Kung hindi ka komportable, ipagpapatuloy natin ang paggamot. May isang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Ano yon? Sa hinaharap, ibig kong sabihin kung magkakaroon tayo ng pag-unlad. Kailangan ba natin magkaroon ng anak? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip ng labis. Nag-aalala siya na baka magkaroon ulit ng anak.
At baka iba ang trato ko sa kanyang mga anak. Sa totoo lang, ang mga Shen pagkatapos ng 30 taon. Hindi na talaga magkakaroon ng anak kaya hindi na kailangan. Ayokong may ibang tao na. Makikibahagi sa nararamdaman ko para sa'yo. Tiyak na natouch siya. Padalhan mo ako ng 10,000 piso. Para saan ang pera? Pumatay. Mukhang romantiko, pero sa totoo lang, isa siyang tunay na gago. Unmuking. Bakit ka naniniwala sa isang patay na gago? Ngayon, eto na naman, dalawa pa. Hindi ko akalain, sa likod mo, ay isa ka palang malandi. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusundan mo ako. Kung hindi kita sinundan, hindi ko makikita. Kung ano ka talaga. Halika kayo, tingnan ninyo. Ang ating si Miss Anne, hindi pa rin alam kung sino ang ama ng unang dalawang anak. Tapos nagdadalang tao ulit ng dalawa. Hindi na kailangan makialam sa buhay ko. Ayokong makialam sa mga problema mo, pero kung gusto mong, Going Fall Guy si Yanshin. hindi ako papayag. Mukhang matino ka. Pero sa tutu pala, ganito ka. Tama, sinong babae ang katulad mo, hindi pa ikinasal, ay nagdadalang tao na ng maraming anak. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa mo sa likod? Ang kapal ng mukha mo. Ako. Hindi mo ba sasabihin na ang anak na ito ay kay Boss Shen? Alam ng lahat na ang mga Shen ay isa ang lahi. Pagkatapos ng 30 taon, hindi na sila makakaroon ng anak. Hindi mo ba gustong umangat sa pamamagitan nito? Anong mukha pa ang meron ka? Para manatili dito, sa tabi ni Yanshin. Kahit ako ay pumayag, hindi papayag ang lahat. Tulad mo, na may masamang ugali. Tiyak na puno ka ng sakit. Manatili ka sa aming hotel. Baka mahaba pa ang iba. Lumayas ka na sa aming hotel. Tulad mo, na puno ng sakit. Linisin mo ang aming hotel. Kung mapapabalita ito, sinong maninirahan pa sa ating hotel? Umalis ka na sa aming hotel. Ano ang ginagawa ninyo? Linihan, binalaan na kita. Huwag mo na siyang guluhin pa. Boss Shen, nakakamali kayo kay Miss Lin. Para sa ikabubuti ninyo talaga ang kanyang ginagawa ngayon. Hangga, Boss Shen. Kung hindi dahil kay Miss Lin, hindi ninyo malalaman kung hanggang kailan kayo itatago. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag na, walang saysay ang magpaliwanag. Kahit ano pa, ang lalaking ito ay ayaw talaga. Aminin ang dalawang bata. Kuya Yanshin, alam kong ayaw mo akong makita. Pero magkasama tayong lumaki, hindi kita maaring hayaan na malagay sa panganib unmuking. Magulo ang kanyang buhay, ang layunin niya sa paglapit sa iyo ay gawin kang tagapagligtas. Ang pamilya Shen ay kilala sa pagiging edukado. Kung mapapabalita ito, paano na lang ang magulang mo? Ano ang ginagawa ninyo diyan? Gusto nyo pa bang magtrabaho? Linihan, kung iniisip mong gamitin ang dalawang bata. Para magdrama, huwag mo nang subukan. Hindi mo dapat pakialaman ang mga bagay ko, ang kumpanya ko. Hindi mo dapat diktahan. Boss Shen, nakakamali kayo kay Miss Lin. Para sa ikabubuti ninyo talaga si Miss Lin. Si Anmuking, kahit hindi alam kung sino ang ama ng dalawang bata, ay nagdadalang tao ulit ng dalawa. Ang taong tulad niya na walang modo, ang paglapit sa iyo, ay may layunin kung hindi dahil kay Miss Lin na nakuha ang medical records ni Anmuking. Naloko tayong lahat. Medical records. Kuya Yanshin, tingnan mo, ito ay special kong. Sinundan siya para makuha, alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi ko hahayaang ang taong mapagsamantala ay makapasok sa pamilya Shen. Kung tayo ay magpapatuloy, kailangan ko bang magkaanak para sa iyo? Bigyan mo ako ng 10,000. Buntis ka. Boss Shen, hindi ninyo dapat. Hayaan ang ganitong babae sa ating hotel. Kung hindi dahil sa mabilis na pakilos ni Miss Lin, hindi natin alam kung ano ang magagawa ng babaeng ito. Kuya Yanshin. Paano mo siya maaring hayaan sa tabi mo? Zhangyan, paalisin mo sila at ang dalawang chismosa na ito, alisin din sa kumpanya. Boss Shen, para sa kumpanya lang namin ito ginagawa. Para sa'yo. Oo, Boss Shen, bakit pa? Bakit? Noong dati, kayo at si Linyihan ay pinagbintangan niyo si Anmuking. Pinatawad ko kayo dahil naawa ako sa inyong may pamilya. Pero hindi ko inakala na hanggang ngayon. Nakikipagsabuatan ka pa rin sa kanila at ang pangyayari ngayon ay pinlano ninyo ng maaga, di ba? Boss Shen, pakinggan niyo po muna ako. Zhangyan, paalisin mo sila. Dalin na. Miss Lin, sige na. Huwag mo akong hawakan. Muking, akin ang batang to, di ba? Kung hindi anak mo, bakit ako hihingi ng pangpaaborsyon?
Talagang boss, ang laki pa ng ibinigay na pang-paaborsyon. Muking, pagkapanganak mo sa batang to. Sa kakayahan ko ngayon, mahirap na. Ang buhayin ang 2 bata, gastos pa lang sa gatas. Boss, hindi lang pera ang problema paglaki ng bata, pag-aaral, edukasyon at Oh, si Je. tigil. Hindi pera ang solusyon sa lahat. Kailangan ng bata ang pagmamahal. Gasto sa pag-aalaga. Pwede namang ipanganak. Pero, Muking, ang importante ngayon, magpagaling ka muna. Ang lahat ng problema, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong maalagaan kayo ng anak natin. Hindi kita pipilitin. Pag-isipan mong mabuti kahit anong sabihin mo. Hindi magbabago ang desisyon ko. Pinapauwikitan gayon. Pa sa isang bagay, balak kong magkaroon. Nang pagdiriwang sa bahay makalipas ang 3 araw, para pag-usapan ang kasal. Kailangan nating bigyan ang ina ni Xiaobao ng tamang status hanggat maaari. Ibang paraan na lang ang gagawin ko para bumawi. Pero may iba na akong gustong pakasalan, si Anne. Walang hiya ka. Gusto mo ba akong mamatay? Ang buhay Montag. Ang hirap ng ga. Paano naman siya, babaeng may 2 anak? Wala kang hiya. Gusto mo pang magpakasal sa iba? Ano ba ang maganda sa ibang babae? Sabihin mo, anong punto niya? Ang makakapantay, kay nanay ni Xiao Haimian at Xiao Xiami. Hindi na nga lang ibang bagay, pero dahil lang, sa pagbibigay niya ng 2 malaking kayamanan sa atin, sa puntong ito, dapat mo na siyang pakasalan. Tatay, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Anong paliwanag? Sabihin mo lang, anong punto niya? Ang makakapantay sa kagandahan ni nanay ni Xiao Haimian. Buntis siya sa akin. Kambal. Huwag mo akong lokohin, gumawa ka lang ng ganyang dokumento. Isang salita lang yan. At ang pamilya natin, ilang henerasyon ng isa ang tagapagmana. Nakaroon lang tayo ni Xiao Hanyang at ni Xiao Xiami na 2 malaking kayamanan. Swerte na nga ang pamilya natin sa 8 henerasyon. Gusto mo pa akong lokohin? Sasabihin ko sa'yo, walang pag-asa. Sa panahon ngayon, maaming babae ang gumagamit ng ganitong paraan para umangat. Sigurado ako, pera mo lang ang habol nila. Maami na akong nakikitang ganitong babae. Tatay, hindi siya ganyang klaseng tao. Kung ganyang tao ba siya o hindi, isang tawag ko lang malalaman. Sa hangyan, tawagan mo siya. Pigilan mo siya. Totoo bang buntis ka? kakalabas lang ng resulta nitong mga nakaraang araw. Sayang, napakasayang. Kasalanan ng walang utang na loob kong anak na yan, huli na nang hanapin ka niya. Kung hindi, ang 2 kayamanan sa tiyan mo, tatawagin na naman akong lola. Dapat mong ipanganak ang mga bata. Pwede mo akong gawing ninang, sa hinaharap, anuman ang mangyari. Nandito ako bilang iyong ninang na sasalo sa'yo. Hello, Ako ang tatay ni Shen Yanchen. Narinig ko na buntis ka sa kanya. opo, tito. Nino, alam mo ba, ilang henerasyon ng isa ang tagapagmana ng pamilya namin. Anong intensyon mo? Hindi ko ba alam? Tito, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ba't gusto mo lang umangat gamit ang pagbubuntis mo? Sa huli, pera lang naman ang habol mo. Maami na akong nakikitang katulad mong nin. Gaano karaming hangin ang kinain mo para magsalita ng ganyan? Pamilyar ang boses na yan. Buntis ang anak kong babae, hindi man lang kayo bilang nakatatanda. Ang dumating para magpropose, kahit bisitahin man lang sana. Ang tawag mo, para lang interogahin. Dahil, Sa tingin mo, gusto ng tao ang konting pera mo. kung pera lang ang habol mo, magpresyo ka. Sasabihin ko sa'yo, matandang to. Puro pera lang ang alam mo, ayaw kitang kausapin. Ang ganda-ganda ng anak ko, kung makikita niya ang anak mo. Swerte mo't nakilala ka niya. Anak ko. Pwede mong i-search online, siya ay isa sa 10. Anong 10-10, wala akong pakialam. Sa matandang tulad mo, anong klaseng anak? Ang maaasahan mong lumaki. Ikaw, magsalita ka na maayos. Anong maayos-maayos, ikaw na. Nagmamataas, sampal kita ng malakas. Mabuti pa'y hinampas kita ng magaan.
Sasabihin ko sa'yo kung hindi ka magsusorry sa bahay namin. Hindi mo mapapakasalan ang anak ko. Ito ba ang sinasabi mong mabuting babae? Pakinggan Montag. Ang sinasabi ng nanay niya, sinong makakatiis sa ganyang matanda? Talagang malas. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Muking, anong klaseng tao ito? Buntis ka na ng dalawa niyang anak, tapos pagtatanong ka agad? Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi kita pahihintulutang mapahiya. Sabi ko na nga, ang nanay ni Xiao Xiami lang. Ang bagay sa'yo, Ikaw mismo ang unang nanira ng iba. paninirang puri. Anong paninirang puri ang ginawa ko? Ayaw kong makining. Dapat kang pakasalan ang nanay ni Xiao Xiami. Hindi ko hahayaang ibang babae ang papasok sa pamilya namin. Tatay, ang pag-ibig ay hindi dahil lang sa'yo. Ayaw kong makining. Sana bago ka magdesisyon, makipagkilala ka muna kay Xiao Xiami at sa kanyang nanay. Magugustuhan mo rin siya. Kumusta? Ako si Shen Yanchen. Una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin. Kahit na, may dalawa na akong anak, kailangan kong magpakasal sa iba. Hindi kita maaaring pakasalan. Ano man ang gusto mong kompensasyon, sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat. Para sa iyo at sa mga bata. Ano? Sino ang tumawag? Yung gago. Tinatanong niya kung magkano ang gusto ko. Sa sinabi ng tatay niya kanina, alam kong ang anak niya ay hindi mabuting tao. Huwag kang mag-alala, ipanganak mo ang bata. Kung wala, ang anak ko na lang ang magiging ama ng dalawa. Ang anak ko, mas mabuti pa kaysa sa gago na yan. Kilala mo rin ang anak ko. Ang anak mo ay... Gago. Kapag nakita kita ulit, babalatan kita. Mommy, hindi ka ba masaya dito? Kung hindi ka masaya, umalis na tayo. Wala tayong pakialam kung may pera o wala, basta kasama si Mommy. Pinakamasaya, Bobby. CJ, Kung alis ang apo ko, ikaw at yang anak mong Suwail, huwag na kayong umasang makapasok sa bahay na ito. Muking. Huwag kang masyadong malungkot, yang gago, hindi kasing ganda ng anak ko. Ikaw, ipanganak mo lang ang bata. Sisiguraduhin kong ituring sila na parang sarili kong anak. Kung ang anak ko ay magsasabi ng isang hindi, hindi ko siya papapasukin sa bahay na ito. Muking. Ingnan mo, itong 3 bahay, nailipat ko na sa pangalan mo. At yung titulo NG Jinpeng Building. Ito lahat ay para sa iyo. Kunin Montag. Naayos ko na ang lahat. Bukas, pumili ka ng damit na gusto mo para sa pagdiriwang sa day after tomorrow. Pagkatapos ng party, magbakasyon kayo ng anak ko sa ibang bansa para mas lumalim ang relasyon ninyong dalawa. yun. Makinig ka na lang sa akin. Ma, buksan mo ang pinto. Ma, Ano ang ginagawa mo dito? Sasabihin ko sa iyo. Ang manugang ko ay galit ngayon, kung ngayon ka. Kung masaktan mo siya, at magalit siya, at mawala ang apo ko, babalatan kita. tatay. Anong tatay? Day after tomorrow ang pagdiriwang. Kung hindi mo ayusin yung babae sa labas. Ikaw ang tatay ko. Hindi, binabastos mo pa ako. Wala akong anak na katulad mo. Umalis ka na. Hindi, tatay. Isang pulubi, pinalayas ko na. Boss Shen, kailangan pa bang hanapin si MS? Ako na ang bahala sa kanila. Ang pakakasalan ko ay si Anmuking lang. MS, dumating ka na. Ito lahat ay inihanda ni MRS Shen para sa iyo. Boss Shen, nahanap na si MS.
CJ, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Oras ng pag-uwi. Wala akong obligasyon na sagutin ang tawag ng boss, di ba? Pero Anmuking, may obligasyon ka bilang asawa. Boss Shen. Huwag kang magbiro, huwag kang mag-alala, hindi na kita gagambalain. Ipapanganak ko rin ang bata. Tungkol sa sustento, kung gusto mong magbigay, magbigay ka. Kung ayaw mong kilalanin ang bata, hindi kita pipilitin. Anmuking, ano ang ibig mong sabihin? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nahanap na ang ama ng aking anak. Baka magpakasal kami para maiwasan ang hindi kailangang gulo. Huwag na tayong mag-usap mula ngayon. Muking, hintayin mo ako bukas pagkatapos kong ayusin ang lahat. Bibigyan kita ng buhay na gusto mo. Ang paggambala na walang kahit anong pangalan, sa huli ay walang katapusan. Shen Yanshen, paalam. Gasto kayo rin. Dahan-dahan, huwag kang mahulog. Nanay, gusto ko ring maglaro. Xiao Haimian, halika rito. Bakit naglalaro ka mag-isa? Maglaro ka kasama ng kapatid mo, alam mo ba? Ang kasal mo at ni Xiao Chiami. Naset ko na ang oas. Wala kang pagpipilian dito. Ang babae, nag-iisa lang siyang nagpalaki. Xiao Xiami, Xiao Hainan. Ang hirap nun. Pwede kong tanggapin ang ibang bagay, pero ang pagpapakasal, hindi. Dahil may taong gusto kong pakasalan. Isang babae na ginagamit ang pagbubuntis bilang dahilan para umanga. Anong klaseng tao yun? Maliban na lang kung mamatay ako. Boss Shen, dumating na si MS. Tumigil ka, sasabihin ko sa iyo ngayon. Hindi kita hahayaang makita siya. Zhang Yan, palayasin mo siya. Huwag kang maglakas loob. Boss Shen, siguro ako na lang ang aalis, okay? Huwag mo siyang payagan. Bitawan mo. Ikaf. Bakit ka nandito? Mamaya ko na ipapaliwanag, sumama ka sa akin. Walang babae na makakapasok sa pinto ng pamilya Shen nang walang pahintulot ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Huwag ninyong aapihin ang aking nanay. Nanay, Kaya. ikaw si Xiao Xiami. At ang nanay ni Xiao Haimian, kung gayon. Ang babae noong gabi ilang taon na ang nakalipas, ikaw pala yun. Kung gayon, ang ama ni Xiao Xiami at Xiao Haimian. Siya pala talaga. Kaya. Ang sanggol sa iyong tiyan, apelido rin Shen. Muking, malaking pagkakamali lang iyon. Ang taong gusto talagang pakasalan ng aking anak, ikaw pala. Dobleng saya. Talagang anak ko. Ang ganda. Anmuking, pwede ba kitang pakasalan? Visit na bata. Ingatan mo ang aking dalawang apo.